So, ayan, pupunta tayo ngayon sa Thailand. Dito, matatagpuan sa Pilipinas, syempre. Pupunta kami sa Cloud9. Pero bago yan, bibili muna kami ng santol. Kasi nga, nakakatulo ng laway itong santol dito. At bakit kaya pag sila nagbabalat ng santol, hindi nangingitim, no? Pero pag, kunwari ako, bibili ako ng santol, Bangkok man yan or hindi Bangkok. Pag ako nagbalat, saglitan lang, nangingitim na. Ano kaya sikreto nila, no? Bakit parang ang linis-linis ng kanilang santol? So, galing kami dito sa simbahan ng Antipolo. 15 minutes drive pala papunta doon sa Thailand, sa Cloud9. So, kung bakit ko ba natatawag yan na Thailand? Kasi kamukha ng Thailand yung kanilang tower dyan, di ba? Yung may hanging bridge sila. So, ang pamasahe nga pala doon, first time namin nagpunta dito na nag-tricycle kami kasi nga wala kaming BMW. So, 150 ang charge sa amin ng tricycle. Pero kung mag-commute ka ng galing sa highway papunta dito sa Cloud9, parang 15 pesos lang. Kaso lang nandoon kami sa looban. At para hindi na rin kami mahirapan, kaya nag-tricycle na lang kami 150. At saka saglit lang, so nadaanan nga namin itong Robinsons Antipolo. So, ayan, dito kami dadaan, tapos madaanan namin dito ang pinakamalaking supermarket ng Antipolo. So, ayun. So, nandito na nga kami, naka 15 minutes na kami, at ito na, narating na namin. So, 7 taon ako ditong nakapunta. Nang time na yun, maliliit pa tong anak ko, pero ngayon, maliit pa rin, pero lumaki na silang konti. So, nang time na yon is single parent pa ako, single mother. Kasama ko dito noon yung kapatid ko, nanay ko, yung pinsan ko. Pero ngayon, kami na lang mag-iina yung pumunta rito. So, ayan, kasi may pasok na yung kapatid ko, 'di ba? Kasi marami na nangyari sa 7 taon. Grabe naman kung walang nagbabago, 'di ba? So, syempre nagbabago na nga pati apelyido eh. So, ayan, dito talaga, at saka yung ang ganda pa rin dito. Kaso lang, meron lang ako dito sila nakapagpa-picture ng anak ko. Dati kami may picture dyan, i-reveal ko lang din yan kung gusto nyo rin. Kung paano, kung anong itsura ko ng 7 years ago. So, hanggang ngayon, parang wala rin naman nagbago. Ayun, maitim pa rin, payat. So, ayan. So, dito may picture kami dito. So, ayan, ang ganda pa rin dito talaga kasi nga talagang mayabong, malimlim. Pero, alam nyo ba, yung nakapag-agaw pansin sa akin dito, nang una kasi kami ditong pumunta, swimming pool dito, ang linis-linis. Pero ngayon, gusto ko sanang pumasok dyan kasi 'di ba may dito sa highway na to may nakalagay dyan na slow down, dangerous curve. Tapos sa baba neto mayroon dyan swimming pool. Tapos dati makikita mo yung tubig dyan kulay blue na, pero ngayon parang abandonado na siya, siguro dahil nagdaan yung pandemic, tapos wala siguro masyadong client, kaya parang hindi na nila naasikaso. Pero parang may nakalagay pa din naman doon na mga rules ng swimming pool. Hindi ko alam kung gumagana pa yan. So, hindi na lang ako nagtanong, no? Basta kasi, parang ang tarik, tsaka parang ang kapal ng mga damo. So, ibig sabihin, parang hindi na siya nagagamit. Gusto ko sana pumunta dyan sa loob, sa Trailer of Life. Kaso lang ayaw ng mga anak ko kasi nga mariit. Baka daw manuno kami. So, ang ginawa namin, pumunta na lang kami doon sa taas. Ayan, dito. Dito yung pinaka-highlights nila, yung pupunta ka dito sa may hanging bridge na yan, patawid sa kabila. At ang kanilang ticket is 100 pesos. So, natandaan ko dati, parang hindi pa man 100 yung, kaso lang siyempre ang tagal-tagal na. So, ang dami rin dito talagang tao dahil nga siyempre weekend. Tapos, siyempre yung iba naman talagang gusto din dito
makadayo. So, hindi nga pala dito allowed kapag nagdala kayo ng baon nyo at mga drinks. Kasi gusto nila mag-order talaga dito sa restaurant nila. Kasi syempre, yun lang naman yung pagkakataon na kumita sila, diba? Tsaka meron po sila dyang museum, tapos mayroon sila ditong restaurant dito sa gilid. Ayan, makikita nyo yan. So, dati nakapag-order pa kami dito ng pagkain ng maliliit pa yung anak ko, yung may trabaho pa ako noon. So, ayan. So, ngayon kasi wala na akong trabaho, hindi pa ako sumisweldo, kaya sabi ko, hindi na kayo mag-order dyan, magpipicture-picture lang kami. Nang panahon na yun, nakapag-picture ako doon sa Torre. Dito, sa kabila, hindi ako nakapag-picture. So, pagbalik ko ngayon, dito kami magpapa-picture kasi ang ganda rin dito. So, ayan o, diba? Kita mo yan? Para ka na sa Thailand, ang yabang. Nakapag-Thailand kami di oras. O, diba? Yan. So, ang dami ditong mga namamasyal kasi nagpapakuha sila ng picture. So, syempre, last 7 years talaga hindi ako dito nakapagpa-picture kasi nga hindi ko pa kasi ito kabisado. So, pangalawang balik ko, ito talaga yung tinarget ko. So, wala nga pala sa plano namin ito. So, 2 days ko na lang napagdesisyon na pupunta kami dito dahil matagal na nga ako sa loob ng bahay at hindi pa rin ako pumuputi. Kaya nag-decide na akong lumabas na ng lungga ko. So, 'di ba ang ganda-ganda ng view, 'di ba? So, ayan, sabi nga nila, kahit ano pa daw ang pinagdaanan mo, hindi mo daw yun makakalimutan. So, kapag nakalimutan yung pinagdaanan mo, ibig sabihin hindi mo na-appreciate kung ano yung mayroon ka ngayon. So, ayan nga pala ako, 'di ba? So, naka-jacket nga ako diyan at naka-crop top kasi syempre bago nga kami pumunta dito, dumaan muna kami sa simbahan. So, baka hindi ako papapasukin sa simbahan kasi labas ang pusod ko kaya nag-jacket ako. So, dito, gusto sana namin umakyat dyan sa 100 pesos. So, iniisip ko, nang una ko kasi ditong akyat, parang hindi ako tapos ng akyatin, nangangatog yung tuhod ko. So, way back noon, ilang taon pa lang ako noon, nasa 20 plus pa lang ako noon. So, ngayon, nasa 30 plus na ako. So, inisip ko, yung 100 namin na ibabayad dito, ikakain na lang namin, 'di ba? Mabubusog pa kami. Dyan, nervyusin ka lang dyan. Kaya natatakot ako kasi sabi ko nga, last time kasi nakapag-akyat na rin ako dyan. So, hindi ako nag-enjoy. Parang hinihila yung bituka ko pababa. So, yung anak ko kasi gusto dapat nila. Pero, syempre, hati-hati kami ng opinion. Kaya nakapag-decide na lang kami na hindi na lang kami aakyat yan. Dahil sayang ang aming 400. Baka maglakad kami pa uwi. O, 'di ba? Kasi nga nag-commute lang naman kami papunta rito. So, nag-decide na lang kami maglakad-lakad at syempre, uuwi na lang din kami or bago kami umuwi, umikot muna kami dito sa park. So, ayan, kasi 4 lang kami diyan kasama nga yung boyfriend ng anak ko, yung anak kong babae at ang anak kong lalaki. So, ayan, naglakad-lakad kami niyan kasi nga hindi kami umakyat doon. Siyempre, pag hindi ka nagbayad ng 100, hindi ka makakaakyat doon kasi wala namang yung shortcut, 'di ba? So, ang ganda pa rin niya kasi inisip ko, paano kaya nila yan na-maintain kasi nakahanging yung bridge na yan. So, iniisip ko lagi baka mamaya maputol, 'di ba? Alam mo na. So, ayun. Nagpahinga kami dito ng konti dahil sobrang crowded doon sa loob. Tagaktakang yung pawis namin kahit hindi pa naman kami nakakaakyat doon. So, ayan, lumabas kami at naglakad-lakad kami pababa. So, lahat naman ng tao dito ay hindi naman lahat umaakyat yun sa hanging bridge. So, kami naglakad-lakad. Sabi ko nga kasi gusto ko talaga dapat pumunta dito sa Thriller of Life. Kasi ang bawat puno kasi dito sa Cloud9, parang may mga words of saying sila yung mga nakalagay dyan na mga hugot-hugot ba kung sa Tagalog. Tapos basta mga ganda yung meaning. Tapos sabi nga ng dalawang driver na to, kung bababa na kami, sabi namin mamaya pa. So, ayan, 'di ba? Maganda yung kalsada dito, pero syempre mag-ingat kasi nga minsan bigla na lang may lumulusot na mga sasakyan at ang bibilis pa nila mag-drive.
So ayan, sabi ko pupunta tayo dito kasi mayroon ditong swimming pool, kaso ayaw ng anak kong babae kasi nga parang nakakatakot daw dahil ang tataas na daw ng damo, parang hindi ba na-maintain, parang pinabayaan na lang nila, parang abandonado. Ayan, parang pwede nga dito mag-shooting ang yung mga pelikula dito. Maganda naman dito kasi malinis. Tapos ayun nga, habang pababa nga kami nito, may nakita nga kami nitong nagtitinda ng mangga. Gamakin mo umakyat dito yung nagtitinda ng mangga. Ang hirap kaya nito i-bike dahil akyatin. Kami nga naglalakad nga lang, hinihingal na nga ako eh. So ayan, pumunta kami sa kanya at pumili kami ng mangga. O 'di ba, makin nyo yan. Ganyan kami pag namasyal. 'Di ba, mangga na lang yung kinakain namin, tsaka medyo maambon lang 'to, kaya sabi namin pupunta kami dapat doon sa kabilang side, may park pa doon sa kabilang, side, yung may mga hero doon. Kaso lang, o kita nyo, ayan yung swimming pool na sinasabi ko sa inyo. Ayun oh, 'di ba, bubong na lang, bubong yung natira. So, I mean, bubong yan, tapos may swimming pool dyan. Kaso ang swimming pool, parang kulay green na yung tubig. So, ayan, bibili muna kami dito ng bagoong. So, ang bagoong, ng mangga pala na may bagoong. So, ang price ng mangga ni kuya is 30 pesos, may 20 pesos at 10 pesos. Siyempre, alam ko naman na may kamahalan yan dahil nga siyempre, ang hirap kaya umakyat dito, tas tulak-tulak mo tong bike mo, nako. So ayan, bumili kami dyan habang nagpupunta nga kami doon sa kabilang park, at saka mabuti na lang talaga bago kami pumunta dito ay kumain na kami doon sa Bida-Bida, sa Jollibee ba. So ayun, kaya pagdating namin dito busog pa rin kami. So siyempre kakalakad dahil akyatin. Nagutom na kami. So, ayan, inabutan nga kami dito ng ulan. Hindi nga kami nakapunta dun sa tinatarget namin na lugar. Ayun, no, yung may hero. Ayan, no, yung mga puro ulo na yan. So, ayan, napatigil nga kami dito dahil ang lakas ng ulan. At saka dyan na banda, dyan ang parkingan ng motor. So, nag-decide na lang kaming umuwi. At, syempre, lahat kami, buti na lang nakapayong na kami, pero nalungkot naman ako dahil yung payong na yan na dala-dala namin na kulay blue, naiwan namin sa FX kasi nga syempre nawala na sa isip namin. So ayan, pababa na kami nito, mag-aabang kami ng jeep pabalik dahil syempre kapag nag-tricycle na naman kami ang mahal-mahal, at syempre nag-explore nga kami. So iyan na, yan lang.